Ang sanggol. Miru, ayos ka lang ba? Ahway. Doktor ka. Pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Away. Ako, ang sakit ng ulo ko. Nagmamaneho ka habang buntis. At ngayon, nabangga mo si Miru. Kiaonan. Sa tingin ko, hindi mo kailanman mawawala yung ugali mong prinsesa. Ikaw ang ayaw pumunta sa prenatal check-up ko. Ako lang ang pumunta. Tama na. Ang tanga-tanga at makitid ang utak mo. Noong nasa eskwela pa tayo, ikaw ang pinakabobo sa klase. Pagkatapos ng pag-aaral, hindi mo nga kayang pamahalaan ang isang kumpanya. At ngayon, hindi mo pa rin kayang protektahan ang sarili mong anak. At ikaw pa ang may ganang sisihin ako. Ikaw lang ay isang walang kwentang bagay. Away. Nandidiri ako sa dugo. Siguro umalis na tayo. Sige, umalis na tayo. Ahway, hindi ka pwedeng umalis. Dahil sa tulong ko sa'yo noong bata pa tayo. Pakiusap, iligtas mo ang sanggol natin. Kung kaya ko lang. Sana nga. Na ang taong sumuporta sa akin sa lahat ng mga taong ito, ay hindi ikaw. Miru. Tara na. Ahway. Mukhang manggang anak na siya. Nakakalungkot. Ang ganda-ganda niya. At doktor ang asawa niya. Pero ayaw pa nitong iligtas siya. Chiyonan. Chiyonan. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka para pagtawanan ako. Bakit kita pagtatawanan? Pasensya na. Akala ko talaga, mahal ka niyang Y. Pasensya na. Huli na ang dating ko. Pasensya na. Sa buhay na ito, nagkamali ako ng paghusga sa mga tao. Kaya ako napunta sa ganitong kalagayan. At nakaligtaan ko ang tunay na nagmahal sa akin. Kung may susunod na buhay, ipinapangako ko. Hindi ko kailanman magiging Chiyonan. 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 Yang walang kwentang Kiaonan. Bakit ang tagal niyang bumili ng pagkain? Sa panahon ngayon, ang isang mayamang second generation heir na kagaya ni Young Master Yang ay talagang mahirap hanapin. nasa universidad ako. Bumalik ako sa nakaraan ng 10 taon. Tigilan nyo nga, nandito na si Kiyonan. Aba, sino bang bumalik? Nagdadala ka na naman ng pagkain para sa senior. Halika rito, paglingkuran mo ang senior at si Miru. Ilagay mo ang mga chopsticks. Sa nakaraang buhay ko, isang dalaga ako, ngunit parang katulong mo lang ako. Parang katulong mo lang ako. Buong puso kong ibinigay sa'yo. Buong puso kong ibinigay sa'yo. Pero hindi mo man lang ako pinansin. Ngayong pagkakataong ito, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang buhay mo kapag wala ako. Ano pang hinihintay mo? Kailangan mo bang personal kang anyayahan ng senior? Eksakto. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Kiaonan, anong ginagawa mo? Senior, huwag kang magalit. Tingnan mo, 2 serving ang iniwan niya. 2 serving ang iniwan niya. Kiaonan, huwag kang magpakamagdamot. Mga ilang salita lang naman ang sinabi nila. Bakit ka nakatayo pa rin dyan? Halika rito, tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Tingnan mo, nagpapakatapang ang sip-sip ngayon. Nagpapakatapang. Malamang iiyak na naman siya, at magmamakaawa kay Young Master Yang mamayang gabi. Kiaonan, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo ba? Napakayaman ni Young Master Yang. Makakabili siya ng sarili niya. Ikaw, nababaliw na ba ang babaeng ito ngayon? Isa na namang pakulo, para lang mapansin ako.
Kiaunan, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kung hindi ka bibili ng panibagong pagkain, huwag kang umasang tuturuan pa kita. Tutulungan akong mag-aral? Ako ang nagbayad sa tutor mo. Hindi na kailangan. Tulad ng lagi mong sinasabi, wala akong iba, kundi pera. Kahit hindi ako makapagtapos, hindi ako magugutom. Ikaw, wala ka talagang pag-asa. Alam ng lahat, nakatulong mo lang si Young Master Yang. Tigilan mo ang pagmamayabang, at ang pagkain ng sobra, baka ka sumabog. Siyempre, hindi para sa akin. Kumain ka na. Mainit-init pa. Paano ko kaya hindi napansin? Ang gwapo niya pala. Salamat. Ang bait mo naman, masaya ka na sa isang siopaw lang. Kiaunan, alam kong may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw. Nagpapahirap ka pala, ginagawa mo yon para mapansin kita. Makinig ka. Kahit pa makahanap ka ng 100 lalaki, hindi kita titingnan ng 2 beses. Mas mabuti pang bumili ka na lang ng pagkain ko. Itigil mo na ang mga walang kwentang laro na to. Ano nang pinapangarap mo? Kiaunan, ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, hindi lang ako. Hindi na bibili ng pagkain para sa'yo. Hindi na rin ako magiging bulag at tanga. Hindi ko na ibubuhos ang puso ko para sa isang walang utang na loob na tulad mo. Naku, ang kapal mo naman, Kiaunan. Young Master Yang, kung hindi nabibili ng pagkain si Kiaunan, anong kakainin natin mula ngayon? Oo nga, naghihintay kaming lahat ng pagkain. Gutom pa rin kami. Hayaan nyo si Young Master Yang ang bumili para sa inyo. Hindi ba't mayaman siya? Siyempre, ang senior natin dito ay ang tagapagmana ng Young Group. Ang isang simpleng pagkain ay wala sa kanya, tama ba? Junior. Ang Young Master Yang nyo ay isang mayamang binata mula sa mayamang pamilya. Ang isang pagkain ay hindi malaking bagay. Pwede lang siyang tumawag. Ikaw. Ano na problema, senior? Baka naman, ubus na ang pera mo. Impossible. Tatawag ako ngayon din. Magpapadala ako ng pagkain. Ahway. Akala mo ba ikaw pa rin yun? Na Young Master na sinusuyuan ng lahat? Dahil ayaw mo ng dignidad na pinaghirapan kong panatilihin para sa'yo. Huwag mo akong sisihin kung ikaw mismo ang magtulak sa sarili mo sa kahirapan. Ang bayad mo sa Shuanzhou Hospital ay naubos na. Pakireplenish ito sa lalong madaling panahon. Kiaunan, ang pagkain mula sa chef ng pamilya ko ay na-deliver na. Huwag kang masyadong magyabang. Young Master Yang, hindi ba ito yung fast food? Malapit sa construction site ng school natin. Yung 8 piso na combo. Yang Hui, ang chef ng pamilya mo, baka naman iyon din. Mula sa construction site sa tabi. Tigilan mo ang pagpapanggap, tingnan mo nga ang sarili mo. May ganito ka bang kakayahan? Kuya, ang $8 na baon na to ay walang-wala kumpara sa binigay sa'yo ni Kiaunan dati. Tama, ang pagkain sa construction site na to, kahit ang mga trabahador baka ayaw kumain. Mas masahol pa sa cafeteria ng eskwelahan. Kuya, hindi ka naman talaga naghihika-host, di ba? Kalokohan. Siguro ang chef ko ang nagkamali. Paalisin ko siya pag uwi ko. Nakakatawa. Nakatira ka sa bahay ko. Tapos ang lakas ng loob mo. Magsabing tatanggalin mo ang chef ko. Yang Hui, bakit hindi mo ngayon din tawagan ang chef mo? Ilagay mo sa speaker at tanggalin mo siya dito sa harap namin para masaksihan namin lahat ang kapalaran ng mga umaalma kay Young Master Yang. Oo nga, kuya, ang ganyang klaseng chef dapat tanggalin. Paano niya nagawang pakainin ang kuya natin ng pagkain mula sa construction site? Ayos, pwede rin natin siyang pag-alitan. Tama na. Kiaunan, ito ay usapin ng pamilya ko. Wala kang pakialam. Dapat alam mo kung kailan titigil sa pagpapahirap. Kung magpapatuloy ka nito, ang school play bukas, na sponsor ng Young Group, huwag ka nang umasang sasali ka. Ano? Ang school play performance bukas ay sponsor ng pamilya ni Kuya? Ay nako, narinig ko na ang malaking tao na nagpopondo sa eskwelahan ay nag-donate na ng ilang building sa eskwelahan. Isa-isa, lahat para lang sa anak niya ay mabuhay ng komportable sa eskwelahan. Lahat tayo ay nakikinabang sa impluensya ni Young Master Yang. Nakakaselos. Siyempre, ang mahal nating si Kuya Y ay ang nag-iisang tagapagmana ng Young Group. Bukas, siya pa ang magrerepresenta sa sponsor at magbibigay ng speech sa entablado. Yang Hui, ang magsasalita bukas.
Ikaw nga ba talaga yon? Kiaonan, huwag kang magpakapilit. Hindi mo naman sasabihin na ang school play ay pinondohan ng pamilya mo, di ba? Alam ng lahat na asong sunod sa year-end ka lang niya. Huwag mong kalimutan. Yang ang apelyido ng investor. Kiyo naman ang sayo. Kung ako sayo, dapat lumuhad ka na lang at humingi ng tawad sa kanya. Baka bigyan ka pa niya ng maliit na papel bilang pabor. Kiyo Nan, ang payo ko sayo ay mas mag-alala ka sa sarili mo at mag-aral ka ng mabuti. Kung araw-araw mo siyang guguluhin, mapapahiya siya. Ah, talaga. Minsan, nagtataka talaga ako kung tanga ka lang, o talagang bobo. Bakit hindi mo tanungin ang minamahal mong senior kung sino talaga ang investor ng play bukas? Kiaonan. Mabuti pang malaman mo ang limitasyon mo. Kung magpapatuloy ka nito, huwag kang magagalit kung ikakansela ko ang pagtuturo. Hindi na kailangan. Nakahanap na ako ng mas magaling. 3 beses ka sa isang linggo dito. Akala ng lahat, nandito ka lang para lokohin ako at kumita sa malaking bayad sa pagtuturo. Sige, Kiaonan. Huwag kang umiyak sa akin mamaya. Umiyak sa'yo, Yang Hui. Huwag mong isipin na dahil lahat ay nanggagaling sa'yo bilang binatang Ginoong Yang. Ikaw pa rin ang batang kaibigan na kasama ko sa paglaki. Pinupuri nila ang mga grado mo. At akala mo talaga na ikaw ay isang henyo. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat ang chat logs ng pagkuha ko ng pinakamagagaling na tutor linggo-linggo para turuan ka? Binatang Ginoong Yang. Kiaonan, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Pagod na lang ako. Sawa na ako. Hindi na masaya. Ikaw ang nagsabing gusto mo ako. Binigyan mo ako ng mga regalo, naghar ka ng mga tutor para sa akin, pinagbayad mo pa ang paggamot ng nanay ko. Hindi kita hiniling na gawin mo ang mga yon. Bakit ka ganito kagalit sa akin? Yang Hui, nang tumigil na akong habulin ka, saka ko lang na-realize na hindi ka naman pala ganun kagaling. Mga alaala lang ng pagkabata ang nagpataas sa tingin ko sa'yo. Mula ngayon, ibabawi ko lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo. Lahat ng espesyal na trato na binigay ko sa'yo. Lahat, kasama ang mga bayad sa ospital. Lahat ng ito, magsisimula sa stage play bukas. Doon ito opisyal na magsisimula. Hindi mo yan magagawa. Ano nang hindi ko magagawa? Kiaonan, ang mga pakulo mo ay talagang walang katapusan. Maghintay ka lang ng ilang araw. Gagawin kitang lumuhod at bumalik sa akin. Yang Hui, nakalimutan mo na ba? Ang pagmamahal ko, ang nagpasikat sa'yo. Ngayon, wala ka na kundi isang pirasong bakal na kalawang. Kiaonan, hindi na kita luluhuran. Uminom ka ng tsaa. Magandang tsaa. Kahit na ilang taon na kitang sinusuportahan, hindi ka pa rin nakakapagtapos. Sa hinaharap, huwag ka nang magpadala ng mamahaling tsaa. Gusto lang ng nanay ko na maranasan ko ang buhay sa labas. Ang pamilya ko, ang mga Jiang, ay hindi naman talaga mahirap. Hindi bale, ang bagay na ito ay dapat sabihin kay Tito Kiao mamaya. Salamat sa pagsuporta sa akin itong nakaraang 3 taon. Tungkulin ko yun. Mabait kang bata. Panatag ang loob kong ipagkatiwala si Nanan sa'yo. Kapag nagtapos na si Nanan, dapat na kayong ikasal. Sa hinaharap, dapat mong alagaan ng mabuti si Kiao Nan. Ikasal? Ano, ikakasal? Kaya pala siya yung estudyanteng sinusuportahan ng tatay ko. Sa nakaraang buhay ko, nabanggit din siya sa akin ni tatay. Pero noon, si Yang Hui lang ang nasa puso ko. Ayon, tumanggi ako ng walang pag-aatubili. Nanan, alam kong mahirap para sa'yo, itong tanggapin, pero hindi mo pwedeng itoon lahat ng atensyon mo sa lalaking yang siyang na yan, lalong tumitigas ang ulo ng batang yan sa mga nakaraang taon. Tatay, payag ako. Hindi ka ba? Tama ka talaga, tatay. Hindi natin pwedeng patuloy na kumapit sa isang baluktot na puno. Dapat tayong lumingalinga pa. Tumingin ng iba pang opsyon. Ikaw. Namumulaklak na ang mga bulaklak sa hardin sa likod. Gusto mo bang sumama sa akin para tingnan? Sige. Tungkol sa sinabi ng tatay ko kanina, yung tungkol sa pagpapakasal. Ito ay nag-aalala si Tito Kiao sa'yo at tiwala siya sa akin. Kaya hiniling niya sa akin na alagaan ka. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ako nagsusumikap na umakyat sa lipunan dahil lang sa yung baon na yun. At huwag kang ma-pressure.
Lubos kong iginagalang ang nararamdaman mo. Bakit ka ba ganyan kanerbiyos? Ha? Ako, kailangan kong linisin ang salamin ko. Ibig kong sabihin, sa tingin ko lang, mas gwapo ka kapag walang salamin. Mahilig kasi ako sa mga gwapo. At, sa tingin ko, medyo type kita. Miss, nandito na si Young Master Yang. Dumating na po si Miss Yang at si Young Master Yang. Nasa labas po siya. Palayasin mo siya. Nagising na rin sa katotohanan ang binibini. Sige po. Buisit, Kiaonan. Hintayin mo bukas sa dula. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka. Malapit nang magsimula ang kick-off ceremony para sa stage play. Malapit nang magsimula, pero may tao pa ring nagkukunwaring. Makapagsasalita sa entablado. Hindi man lang alam ang lugar nila. Kiaonan. Payuhan kita. Dapat may self-awareness ka. Manatili ka na lang sa audience. At maging tagapanood. Yun lang ang bagay sa'yo. Song Miru. Maganda ka, aminado ako. Pero napakatanga mo rin. Ikaw. Kuya Away. Huwag kayong mag-alala. Handa na ang lahat. Hindi ko bibigyan ang klase. Young Master Yang, ang gwapo mo sa suit na yan. Siyempre naman, ito ay high-end at custom-made. Espesyal na ipinagawa ito ni Kuya Away para sa araw na ito. Malamang napakamahal nito. Kung magsusuot ka, dapat yung pinakamaganda. Yun lang ang bagay para sa isang Young Master. Young Master Yang, bakit hindi mo sabihin sa lahat? Tungkol sa custom suit mo, kaninong pera ang pinambayad dito? Kinakabahan. Malapit nang, magpapalabas na si Away, pero ang ibang tao, nangangarap pa rin. Nandito ba si Kiaonan? Sasamahan kita para i-review ang mga procedure ng ceremony. Parating na. Kiaonan, isipin mo na lang itong babala sa ngayon. Malapit nang magsimula. Saglit lang po. CJ, salamat classmate. Sige. May tao ba dito? Hello? May tao ba dyan? May tao. Away. May narinig ka ba? Magsisimula na ang seremonya. Iwan na lang natin yung mga hindi dapat nasa entablado. Dito, tara na. Sige. Kaya. Wala namang naging ensayo kasama ang host. Gusto lang nilang ipit ako dito. Yang Huay. Bulok ka talaga mulat sa pool. Mga pinuno, kapwa mag-aaral, magandang hapon po. Kiaonan. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Yung childhood friend mo, si Ahway, nakapag-move on na. Sino ba ang nakakaalam kung hanggang kailan nila ako ikukulong? Sunod, ating pakitang galon, ang kinatawan ng investor para sa stage play na ito, para magsalita ng ilang mga salita. Jiang Yanchen. Sumama ka sa akin. Aabot pa tayo. CJ. Ang tanga talaga ni Kiaonan. Naibola siya ng ganong klaseng cheap trick. Yang Wai, ano sa tingin mo? Ikulong kaya natin siya ng isang gabi para maturuan ng leksyon. Sa utak niyang iyon, akala niya makakalaban niya ako. Malugod nating tanggapin ang kinatawan ng investor. Why? Kaya mo yan. Bakit si Sim Kiaonan?
Hindi ba si Binatang Yang ang dapat na investor? Kumusta, kayong lahat? Ako ang kinatawan ng Kiao Group. Ako si Kiao Nan. Isang karangalan na narito ako bilang kinatawan ng grupo upang lumahok sa okasyong ito. Ngayon, hayaan ninyong ipahayag ko na ang stage play na sponsor ng Kiao Group ay opisyal ng inilunsad. Ano? Hindi ba ito pinondohan ng Yang Group? Kiaonan, kung pahihirapan mo ang buhay ko, huwag kang magreklamo sa mangyayari. Para sa stage play na ito, ang mga outstanding performers ay magiging kwalipikado para sa open funding at key development spots. Ito ay isang bihirang at napakagandang oportunidad. Narinig ko. Isang selection spot lang bawat taon ang binubuksan ng Kiao Group para magbuo ng talent para sa kumpanya. Ang pinakamagagaling lang ang napipili. Ako ang magsisilbing casting director para sa proyektong ito. Inaanyayahan namin kayong lahat na mag-sign up. Excuse me, Kiao. Ano ang criteria para sa casting ng stage play? Yung nasa pinakamababa sa klase, maghuhusga sa amin kung karapat-dapat ba kaming umarte sa entablado. Mga pamantayan sa pagpili. Ang sinumang may apelidong Yang Osong ay otomatikong diskwalipikado. Kiao Nan. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang gusto mong gawin, naiinggit ka lang, dahil gusto ako ni Senior Yang Y. Naisip mo na ba, na ang isang tulad ni Senior Yang Y, ay hindi maaaring magkagusto, sa isang tandang baboy na tulad mo? Estudyanteng Song Miro, pakiusap mag-ingat sa iyong pag-uugali at sa imahe ng paaralan. Alam kong lahat ng narito ay naghahangad sa mga pangunahing pwesto sa Kiao Group. Pero tinatanggihan namin ang mga gumagamit sa Kiao Group para magpabango ng imahe. Ngunit walang utang na loob. Hindi ba tama iyon? Senior Yang Hui. Itinanong ni Kiao Nan kung ano ang ibig sabihin ni Young Master Yang. Huwag mong sabihin na si Young Master Yang ang kandidato ng grupo para sa development. Ay imposible yun. Ang aming si Senior Yang Y ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Yang. Bakit niya pakialaman ang Kiao Group mo? Tama. Paano ko posibleng tanggapin ang development ng Kiao Group mo? Maraming oportunidad ang pamilyang Yang. Sa nakaraang buhay ko, malamang nabaliw ako. Nakiusap pa talaga ako sa tatay ko na ikaw ang piliin bilang kandidato ng Kiao Group at hinayaan ka pang gumastos ng pera ko para gawin ang imahe mong mayamang second gen. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan kitang paglalaruan. CJ, kaya pala si Young Master Yang. Ganito ka ba ang tingin sa Kiao Group? Huwag kang mag-alala, wala kang makukuhang kahit sentimo mula sa pamilyang Kiao. Kiaonan, ayoko sa pera mo. Ikaw ang may gusto sa akin. Alila mo ako noon, ipinipilit mo sa akin. Eksakto. Lahat sa school natin, alam, ang heiress ng Kiao Group, buong araw na sumusunod kay Young Master Yang. Naghahatid ng tsaa at tubig niya, nag-aalaga sa kanya. Ano ang pinagkaiba sa isang katulong? Kiaonan, ipinapayo kong bitawan mo na. Pagpapahirap mong yan. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi kita papansinin. Ayos na ayos yan. Sige, wag mo akong pansinin. Tulad mo, gumagamit ng pera ng iba para umangat, walang utang na loob. Bawat salitang sinasabi mo sa akin ngayon, nakakasuka na. Kiao Nan, hindi mo naman pwedeng, dahil lang ayaw sa iyo ni Yang Y, magtanim ng galit at magkalat ng kasinungalingan, di ba? Song Miru. Araw-araw kayong magkasama ng ahway mo. Di mo nga alam, wala kang ideya sa tunay niyang pagkatao. Tahimik lahat, dapat may pagkakamali lang. Maging ito man ay suporta ng pamilya Yang o ng pamilya Kiao, ang makapagpalabas ng isang dula ay isang magandang bagay para sa Huntington International Academy. Yang Hui, ganon ba nang takot kang mabunyag? Ang peke mong pagiging Young Master, edi dahan-dahanin kita. Ipaparanas ko sa'yo yung masakit na karanasan na naranasan ko sa nakaraang buhay. Young Master Yang, ito ay usapin ng aming pamilya Kiao. Anong karapatan mo para magsalita dito? Kiao Nan. Anong group representative? Paano ka nakakapagsalita ng ganyang kalokohan? Sa akin, halata namang, nagseselos ka lang kay Young Master Yang at Mayru. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo para dayin ng pamantayan sa pagpili. Kiao Nan, di mo ako papayag ang umarte, ni hindi mo ako hahayaang makipagkumpetensya. Sige. Pero kung pati si Away, ang top student sa batch natin, ay hindi mabibigyan ng papel, sino pa ang karapat-dapat maging leading man? Kung ako ang tatanungin, dapat si Young Master Yang ang suportahan natin bilang leading man. Tama ba ako? Sinusuportahan namin si Binatang Ginoong Yang bilang leading man. Iyan Kiaonan, tingnan natin kung paano ka lalabas dito. Ang papel ng leading man ay talagang magiging akin. Lahat pakitahimik po. Maraming salamat po sa inyong lahat ng suporta. Pero una, hayaan niyo akong maglinaw ng isang bagay. Hindi ko naman talaga gustong makipagkumpetensya sa inyo. Gayunpaman, bilang tagapagmana ng Yang Corporation, dapat akong magaling sa lahat ng ginagawa ko. Hindi ko maaaring ikahiya ang pamilyang Yang. Kung ang stage play na ito ay pinondohan ng Yang Corporation, ginagaranti ako, Huntington International Academy, na ito ay patas at makatarungan para ang lahat
ay magkaroon ng pagkakataong lumahok. Kanina ko pa sinabi. Usapin ito ng aming pamilyang Kiao. Umalis ka na, binatang Ginoong Yang. Kiaonan, ikaw ay wala lang. Yang Y, bumaba ka dyan? Napaka-importante ng launching ceremony na ito. Mga estudyante, paki-maintain ang ayos. Kiaonan, tandaan mo ang sinabi mo. Sa mga susunod na araw, huwag kang umiyak sa akin, nagmamakaawa para sa papel. Yang Huay, sa nakaraang buhay ko, dahil lang ako'y nasa likuran mo, tahimik na sumusuporta sa iyo, kaya mo lamang, nagkaroon ng mas maraming pagkakataong matuto. Hindi ko inakalang maaari kang maging ganito katanga. Hindi mo pa rin nakikita ang katotohanan ng sitwasyon. Dahil sabik na sabik kang magpahiya sa sarili mo, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong iyon. Tama ka talaga, Ginoong Yang. Ang aming Kiao Group, na isang malaking kumpanya, ay dapat maging patas at makatarungan. Ako ay naging makitid ang isip. Hindi ko inakala na pagkatapos kong muling mabuhay sa buhay na ito, kailangan ko pa ring matutong umarte. Ang hirap. Para maging patas. Ang audisyong ito ay bukas sa lahat ng estudyante. Alam ko na, sinusunod lang ni Kiaonan ang lahat ng sinasabi ni Ginoong Yang, kahit na siya ang tagapagmana ng Kiao Group. Hindi nito mababago ang katotohanan. Siya ay isang simp. Kiaonan, dapat ginawa mo ito mula pa sa simula. Nagsasayang ka lang ng oras ng lahat. Tama. Tama ang puna mo, Ginoong Yang. Binigyan mo ng 1 pulgada, kukuha ka ng 1 milya. Hindi mo man lang alam kapag may nanunuyang sayo. Siguro bulag ako sa nakaraang buhay ko, para magkagusto sa kagaya niya. Ang audisyon para sa dulaang ito ay opisyal na magsisimula bukas. Ang mga estudyanteng interesado ay hinihikayat na mag-sign up basta't natutugunan mo ang mga kinakailangan ng papel at pumasa sa audisyon, maaari kang makilahok sa pagtatanghal ng dulaang ito. Sa panahon ng pagtatanghal na ito, ang mga natatanging performer ay idadagdag sa development list ng Kiao Group ngayong taon. Away, hindi mo alam kung ano ang tungkol sa audition ngayon. Hindi ka handa. Handa ka na ba? Isang maliit na stage play lang ito. Siyempre, hindi ko kailangang maghanda. Sa galing ni Binata Yang, madali lang makuha ang papel ng bida. Sa itsura, guwapo at talented si Away. Family background, siya ang tanging tagapagmana ng pamilya Yang. Grades, siya ang top student sa buong batch natin. Kung hindi siya ang bida, sino pa kaya? Eksakto, kailan pa nahiya si Binata Yang sa Yang Group? Pero ang casting director ay si Kiaonan. Napakapeti niyang tao. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay baka sinadyang hindi siya piliin dahil lang ayaw sa kanya ni Away? Kung ang bida sa huli ay hindi si Binata Yang, sasabihin namin sa principal na inabuso niya ang kapangyarihan para sa personal na dahilan at papalitan siya. Nakita mo ba si Kiaonan kahapon sa kick-off ceremony? Sobrang bootlicker siya. Hindi siya maglalakas loob na hindi ako piliin. Salamat sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, ang papel ng bida ay siguradong akin. Ano? Ako ang casting director at wala pa akong nasasabi. Pero may sigurado ng siyang bida. Kiaonan, ngayong pagkakataon, ang papel ng bida, ako na talaga ang kukuha. I-anunsyo mo na lang agad ang resulta. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Ang sakit sa ulo. Maagang maaga pa lang, ganito na ang maririnig ko. Tabi. Kiaonan, kahit anong pakulo ang gawin mo, hindi kita magugustuhan, lalo lang kitang kinaayawan. Kiaonan, sige, ay anunsyo mo na. Kung hindi siya sasali, wala tayong bida. Kaya mo bang panagutan yan? Tiyak na i-anunsyo yan ni Kiaonan. Alam mo naman, utusan siya ni Young Master Yang. Ang pagiging sunod Sonyeran kay Young Master Yang, ang sagradong tungkulin niya. Ipinapahayag ko siya bilang bida. Sa tingin ko, ay, nawawala na rin sa sarili ninyo. Dapat tingnan ng iba ang sarili nila, nang mabuti. Makita ng malinaw ang pangit na mukha nila, tapos nagpapantasya pa kayo, na kayo ang magiging bida. Mababa ang grado ko. Pero hindi ako bulag. Kiaonan, nagbago na ang isip ko. Kung hindi ka magsusori sa akin, dito mismo ngayon din, hindi ako sasali sa palabas. Young Master Yang talaga ba? Talagang hindi ka nasasali? Kiaonan, ngayon ka lang kinabahan, nang malaman mong aalis ako, ha? Dapat noon mo pa naisip yan, huli na ang lahat para magsisi. Hindi kita madaling patatawarin. Tama. Kung hindi ka magsusori sa akin, sa harap ng lahat, talagang hindi ako sasali sa palabas. Magandang balita yan. Ang lahat ng hindi kailangan, mangyaring lumabas na sa audition area. Kiaonan, huwag kang lumapit sa akin mamaya para magmakaawa na umarte ako para sa'yo. Saglit lang. Sinusubukan mo lang akong balikan. Ano? Nagbago na ang isip mo.
Binibini Kiao, magsusori ka sa akin sa harap ng publiko. Panaginip mo yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ngayong taon, ang proseso ng pagpili ng talento ng pamilyang Kiao ay magiging ganap na patas at walang kinikilingan. Hindi na ako muling magbubukas ng dagdag na pondo para sa sinuman. Lalo na hindi para sa'yo. Kung wala ang pera ng pamilyang Kiao, ang peking estado mong young master at ang mga bayarin sa ospital ng nanay mo, ano ang gagawin mo? Ginoo. Kiaonan, akala mo ba, matatakot ako sa'yo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi kita babalikan. Hindi ito pananakot. Binibigyan kita ng pagpipilian. Ginoong Yang. Kung ang pamilyang Kiao ay talagang hindi magpupondo sa akin ngayong taon, at tatalikuran ako ni Kiaonan, ang tunay kong pagkatao ay lubusang mabubunyag. Kiaonan, ang ayaw na ayaw ko ay yung ginagamit mo ang pera para takutin ako, para pilitin akong magpakumbaba. Hayop ka. Yang Hui, sa nakaraang buhay ko, itinuring mo akong parang aso na sunod-sunuran sa iyong utos at tawag. Hindi mo kailanman inalintana ang nararamdaman ko at niyurakan mo ang aking dignidad. Sa buhay na ito, papanlasain kita ng parehong gamot. Bibigyan kita ng 3 segundo pa para magpasya ka. Gagawin ko. Pero hindi ba sinabi ni Young Master Yang Na hindi siya sasang-ayon, maliban na lang kung humingi ng paumanhin si Kiaonan. At sa kanyang katayuan, kailangan pa ba niyang mag-audition? Hindi ba dapat ay anonsyuhan na lang nila na siya ang bida? Away. Kung itong munting cute ay nagbabanta sa iyo, hindi mo kailangang sumang-ayon sa kanyang mga kahilingan. Ikaw ang tagapagmana ng Young Group. Ang sponsorship ng pamilya Kiao ay walang halaga sa iyo, di ba? Tama, ako ang tagapagmana ng Young Group. Isang huwarang modelo para sa maraming tao, kaya kailangan kong magpakita ng halimbawa at sumunod sa mga patakaran. Huwag kayong mag-alala, tiyak na akin ang male lead. Ang yabang naman ng ordinaryong lalaking to. Nakakadiri. Sa nakaraang buhay ko, ano bang nangyari sa akin na nagustuhan ko ang gano'n ng klaseng basura? Dahil gustong-gusto mong magpatawa. Sige, tutulungan kita. CJ, inaanunsyo ko na ngayon ang pamantayan sa pagpili ng male lead. Ang paggamit ng magaling na Ingles sa pagbasa ng script ay sapat na. Kiaonan, hindi mo ba ibibigay lang ang male lead kay Young Master Yang? Ay anunsyo na lang natin ang resulta. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Away, ang proyektong ito ng Young Group ay nasa ibang bansa. Alam mo naman, palagi ka namang nagpupunta sa ibang bansa. Para sa'yo, madali lang yan. Kapag nasa ibang bansa ako, laging Ingles ang gamit ko sa pag-uusap tungkol sa mga proyekto. Script lang yan. Napakadali. At napakadali ha. Gusto kong makita kung paano mo gagampanan ang pagiging rich second generation na yan. Kapag binasa ni Young Master Yang ang mga linya ng maliit naming stage play, ay parang naglagay tayo ng gintong gilid sa ating script. I walks run. Beauty. Beauty. Like Neon Night. Nakakamatay ng tawa. Ano ba talaga ang binabasa niya? Wala akong maintindihan kahit isang salita. Di ba't ang yabang-yabang mo kanina? Paano mo hindi mabasa ng malinaw? Ang simpleng linya lang. Kiaonan, tigilan mo ang pagmamataas sa tabi-tabi. Wala namang kahit anong oras para maghanda. Si Yang Xiao, paano siya magiging magaling? Di ba't si Young Master Yang ay madalas nasa ibang bansa? Ang galing-galing niya mag-Ingles. Bakit pa siya kailangan ng oras para maghanda? Tama. Ang Ingles namin sa ibang bansa ay para sa pag-uusap tungkol sa mga proyekto sa negosyo. Ang mga corny at malalanding linyang ito ay natural na nangangailangan ng paghahanda. Sige na nga, alam ko na ang lahat ng iyong mga sikreto. Yang Xiao, di ko mabasa ang English passage na ito. Pwede mo ba akong turuan? 500 piso bawat linya. Napakaganda niyang maglakad at parang Yang Xiao, paano kung dayuhan na lang ang kunin nating guro? Mas maganda yon para sa lahat. Kiaonan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pinag-aalinlangan mo ba ang pagbigkas ko? Sa nakaraang buhay ko, para lang hindi masaktan ang hamak mong pagpapahalaga sa sarili, kailangan kong magpakaaba sa'yo kahit saan. Ngayon, huwag ka nang umasa. Panahon na para makita mo ang totoong ikaw. Nakakatawa talaga. Talagang hindi ko alam kung paano nakakuha ng unang pwesto. Sa buong grado ang isang tulad mo. Kiaonan, ikaw natalunan at laging nasa huli sa klase. Ang kapal ng mukha mong tumawa sa akin. Kiaonan, anak ka ng pamilyang Kiao. Hindi dapat mahirap sa'yo ang konting Ingles na to. Paano kung ipakita mo sa amin?
Mayro, hindi ba't pinapahirapan mo lang siya? Sa katapusan ng nakaraang semestre, siya ang pinakahuli sa klase. CJ. Napakasimple lang. Siya ay lumalakad di kagandahan. Parang Ben's gabi. Impossible. Malinaw namang si Kiaonan, ang pinakamababa sa klase, ang kanyang kasanayan sa pagsasalita ng English. Paano naging ganito kagaling? At ang lahat ng pinakamahusay, ng madilim at MAALIW. Ay NAGTAGPO sa kanyang tingin, at sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, pinili ko siyang Huay. Kaysa kay Jiang Yanchen. Ang Ingles ni Kiaonan at Jiang Yanchen ay mas magaling pa pala kaysa kay Binibining Yang. Kiaonan, ikaw ang pinakamababa sa klase. Paano naging ganito kagaling ang pagsasalita mo ng English? Binibining Yang, ito ay isa lamang, pangunahing kasanayan, na dapat taglayin ng isang tagapagmana ng Kiao. Huwag mong sabihing ang mga tagapagmana ng Yang ay walang ganoong pangangailangan. Ikaw ang casting director. Ikaw ang nagtakda ng paksa. Siyempre, may oras kang maghanda. Kiaonan, hindi ko inakalang ganito kang klaseng tao. Ay, nag-aamok ka na ngayon? Ito ay isang tula ni Byron. Isang klasikong akdang pampanitikan. At hindi mo pa ito alam? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha para tawagin ang sarili mong top student? Napakawalang kultura. Kiaonan, sawa ka na ba sa mga maliliit mong laro? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yang Wai, sa lahat ng oras na ito, iminumungkahi kong magmuni-muni ka. Ang paglabas ng galit mo sa isang babae, ay nagpapakita lamang ng iyong kahangalan. Hindi lang magaling mag-Ingles, marunong pa siyang magprotekta ng babae. Kapag pinagtabi mo silang dalawa, wala sila sa parehong level. Anong iniisip ko noon? Kiaonan, Ay, ang cute-cute mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? huwag mong kakalimutan. Nandito ka para mag-audition bilang artista. Ganyan ba ang pagsasalita mo sa casting director? Anong karapatan mo para maging direktor? Ibinigay mo ang mga tanong kay Jiang Yanchen. Kaya nagkaroon siya ng oras para maghanda. May ebidensya ka ba? Kailangan pa ba ng ebidensya? Isang mahirap lang siya. Paano posible na ganoon kagaling ang English niya? Si Jiang Yanchen siguro, hindi pa nakakapag-abroad. Ang swerte, nakakapit siya sa mayamang babae tulad ni Kiaonan. Kiaonan, tinulungan mo si Jiang Yanchen na mandaya. Ito ba ang tinatawag ng pamilya Kiaona? Patas at makatarungan. Song Miru, tae ba ang kinain mo sa almusal? Puro ka tae. Anong karapatan mo para sabihin? Tinulungan ko si Jiang Yanchen na mandaya? Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Kung wala kang maipakita, pupunta ako sa principal at i-report kita sa pagiging biased. Papalisin ko kayong lahat. Ayon sa batas, ang pasanin ng pagpapatunay ay nasa nag-aakusa. Dahil sinasabi mo na tinulungan ko si Jiang Yanchen na mandaya, ipakita mo sa akin ang ebidensya. Kung hindi mo kaya, isasakdal kita sa paninirang puri. Makakatanggap ka ng sulat mula sa abogado ko. Ahway. Paano biglang naging ganito katalas si Kiaonan? Kiaonan, magkaklase tayong lahat dito. Hindi na kailangang gawing ganyan ka-awkward ang sitwasyon. Hindi naman sinasadya ni Miru na siraan ka. Ang mas importante ay, ang stage play na ito ay mas importante pa para sa'yo. At sa reputasyon ng Kiao Group. Lahat ng ginawa is ay laging tapat liki malinis. Kiaonan, ano ba ang pinagsasabi mo? Ginoong Yang, naiintindihan mo ba? Sabi niya, lahat ng ginagawa niya ay tapat at malinis. Yang Huay, hindi ba't laging mayabang ka tungkol sa pagpapalawak ng Yang Group sa ibang bansa? At kung gaano ka kadalas pumunta sa abroad, pero hindi mo maintindihan ang simpleng English na ito. Dahil ba, ang bilis mo magsalita kanina, hindi ko nasundan. Bagay na bagay kayong dalawa. Ang isa ay walang pinag-aralan, ang isa naman ay walang alam sa batas. Ang bulok na isda para sa mabahong hipon. Ngayon, ipahahayag ko na. Ang magiging leading man para sa stage play na ito ay si Jiang Yanchen. Tapos na ang meeting. Ang pangit ng simula ng umaga ko. Ang swerte, humanap na lang tayo ng lugar at kumain ng maayos na almusal. Kiaonan, yang laro mong pagpapahirap, tapos na ba? Huwag mong isipin na ang paghanap mo ng kung sinong lalaki ay makagagalit sa akin. Gawa mo nga ng pabor. Tigilan mo ang pagpapahalaga sa sarili mo. Okay. Kung hindi ka nagpapahirap, edi nababaliw ka na. Ako ang top student sa batch natin. Hindi mo ako pinili. Sa halip, pinili mo itong batang walang muwang sa mundo. Yang Huay, huwag mong kalimutan, dating isa ka ring batang walang muwang sa mundo. At sinabi ko na ito dati. Ang pamantayan sa pagpili ay ang pagbigkas ng mga linya sa maayos na English. Dahil hindi mo kaya, mag-ensayo ka, huwag ka nang magpahiya dito. Kiaonan, huwag mong isipin na matatakot ako sa mga pananakot mo. Hindi kita papatulan. Tol, sino ba ang gustong pumatol kanino? Rito.
Matagal mo na akong hinahabol. Hindi ba't lahat ng yan ay para mapatulan ako, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Huwag ka nang mangarap. Sige, bulag ako noon, okay. At ikaw, tigilan mo na ako sa dula sa eskwela. Kung gusto mo talagang magkaroon ng papel, maaari akong maging mapagbigay, at hayaan kang gumanap bilang isang supporting role. Makapagtanghal ka man lang. Kiyonan, paano mo naman napapayagang si Away ay gumanap lang bilang supporting role? Kiaunan, ano ba ang problema mo? Gusto mo bang ang top student ay gumanap lang ng maliit na papel para lang magmukhang magaling itong loser? Kiyonan, napakawalang utang na loob mo. Kiyonan, ikaw nga talaga ay isang walang utang na loob. Song Miru, iminumungkahi kong bantayan mo ang tono mo. Ang mga tao mula sa Kiao Group ay hindi dapat paglaruan. CJ, dahil si Young Master Yang, ay mababa ang tingin sa mga supporting role. Ed, pwede ka na lang magpaalam sa training spot ng Kiao Group. Aalis na kami. Umalis na tayo dito. Ang pagiging malapit sa mga single-celled organism ay nagpapabawas sa brain cells ko. Nang pumasok ka kanina, namutla ang mukha ni Yang Huey. Ayos. Pero, paano naging napakagaling mo? Mag-Ingles? Salamat sa suporta ni Uncle Kiao. Marami akong naging pagkakataon para matuto. Napili talaga ng tatay ko ng magandang manugang. Hindi ko masasabi ng eksakto. Marami talagang overseas projects ang pamilya ko. At palagi akong lumilipad sa ibang bansa, di ba? Jiang Yanshen. Hindi ko napansin na napakamapagkumbaba mo pala. Tunay kang natatanging talento. Salamat. At ngayon naman ay nahihiya ka na. Anong iniisip mo? Bubuksan ko sana ang pinto ng kotse para sa'yo. Kaya ko naman ito. CJ, tara na. Kumain na tayo ng almusal. Jiang Yanshen. Hindi na kita pababayaan pang mawala. Aray, ang sakit. Ma, ang gulo-gulo. Tingnan mo kung sino ang nagpakita. Umalis ang kasambahay noong 1 linggo. Sabi niya, hindi siya binayaran ni Kiyonan. Nag-aaway ba kayong dalawa? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang problema niya? E di magbayad ka agad sa kanya, para makabalik siya at maglinis ng bahay. Tingnan mo, ang dumi-dumi ng lugar na ito. 50,000 dolyar ang singil ng kasambahay na yon kada buwan. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? E di humingi ka ng tawad kay Kiyonan. Kung hindi natin mabawi ang perang iyon, sino ang magbabayad sa kasambahay at sa gamot ko, ha? Kung may dapat humingi ng tawad, siya sa akin, talagang hindi ako ang unang lalapit sa kanya. Hayop ka. Hihingi ka ng tawad kay Kiyonan. Kung hindi mo mabawi ang pera, huwag kang umuwi. Sige, Kiaonan, hayop ka. Magbabayad ka sa akin nito. Narinig nyo ba? Hindi nakuha ni Yang Xiao ang bida. Kahit si Yang Xiao, hindi nakuha. Sino kaya talaga ang nakuha ng pangunahing papel? Nandoon ako kahapon. Hulaan nyo kung sino. Sino? Si Jiang Yanchen. Kung hindi ako makakasali sa stage play, wala na akong pagkakataon para makipag-agawan sa training program ni Kiao. Mawawalan na ako ng tuluyan. Hindi ko hahayaang makuha ni Jiang Yanchen ang perang ito. Kiaonan, kung magsusori ka sa akin, maaari akong pumayag na gumanap na lang bilang supporting role. Ano yung pagtahol ng pagtahol? Sa umagang-umaga, gusto mong humingi ako ng tawad sa'yo? Nababaliw ka na ba? Alam ko kung bakit ka kakaiba. Ang kilos nitong mga nakaraang araw. Ginagawa mo lang yan para mapansin kita. Sa ibang paraan. Bakit ko naman gugustuhin? Mapansin kita? Kiaonan, humingi ka ng tawad sa akin ngayon. At papayag ako na sumali sa stage play. Naaalala ko sa script, may karakter doon, na tungkol sa paggamit ng pera ng iba para magpanggap na mayaman at second generation here. Isang tunay na walang utang na loob na gago. Ang papel na iyon ay talagang bagay na bagay sa'yo. Pero, bakit ko papapayagang gampanan mo yon? Kiaonan, magkaklase tayong lahat. Sa panahong ganito, dapat magtulungan tayo. Dapat unahin natin ang mga estudyante mula sa sarili nating klase. Ang Kiao Group ay may mga available na training spots, pero hindi tayo charity. Kung gusto mo talaga ng funding na ito, ipakita mo sa amin na karapat-dapat ka.
Si Jiang Yanchen, anong skills meron siya? Kumain ka na lang, wag mo siyang pansinin. Naniniwala akong nakita ng lahat kahapon. Ang kakayahan ni Jiang Yanchen, nakasaksi tayong lahat. Malinaw na si Yang Huai, ang walang kakayahan. Natalo siya. Hindi ba't sapat na iyon bilang patunay? Si Awai, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Yang. At ang grades niya ay top sa klase. Hindi ko talaga maintindihan kung anong standards meron ang Kiao Group nyo na posibleng gamitin. Kiao Nan, sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Young Master Yang. Ginagamit mo ang posisyon mo para pahirapan siya. Hindi ko inakalang ganyan kang klaseng tao. Tumahimik ka. Lumabas ka. Anong level mo? Anong karapatan mong kausapin ako? Yang Huai, dahil ikaw ang tagapagmana ng Yang Group. Bakit hindi ka sumasali sa stage play na pinunduhan ng Yang Group? Ang Young Group namin ay namumuhunan sa malalaking proyekto. Ang maliit na stage play na ito ay hindi kailangan. Ikaw na lang ang mag-perform. Sa bandang huli, ibubunyag kita sa harap ng buong eskwelahan. Gusto ko talagang malaman. Hindi ka ba interesado? O may iba pang dahilan? Young Master Yang, Kiao Nan, alam naman nating lahat na hindi mo napasunod si Awai, pero hindi mo naman kailangang maging agresibo dahil doon. Iniisip lang naman nating lahat kung ano ang pinakamabuti para sa stage play. At ngayon, si Awai ay lumapit na sa'yo mismo. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng pagkakataon? higdan ba ako? Bakit kailangan kong magbigay ng napakaraming pagkakataon? At saka, hindi pa ako nakakilala ng tao. Ganito ka walang hiya. Isang tunay na plastic. Ang kapal ng mukha mong pag-usapan si Awai ng ganyan. Hindi lang siya pinag-uusapan ko. Inainsulto ko siya. Kaya pala kayong dalawa ay magkasundo. Pareho kayong hindi nakakaintindi ng simpleng salita. Ikaw. Ayos ka lang ba, Miru? Awai. Song Miru, sino ka ba para gawin yan? Ang kapal ng mukha mong sampalin ako. Siguro masyado akong mabait sa'yo. Kiaonan. Ngayon din, sa sandaling ito, humingi ka ng tawad kay Miru. Siya ang ininsulto ko, hindi ikaw, di ba? Umalis kayong dalawa sa harap ko. Huwag niyo akong gawing masusuka. Kiaonan. Ngayon din, sa sandaling ito, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Miru. Kung hindi na kita kakausapin muli. Sana tumigil ka nang makipag-usap sa akin. Bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay kalokohan. Parang isang taon ang nababawa sa buhay ko sa bawat salita mo. Yang Huai, mukhang mali ang pagkakaintindi mo sa sitwasyon. Ngayon, ikaw ang dapat humihingi ng tawad sa akin, Kiaonan, para sa training spot ng Kiao Group. Nakikiusap na payagan kitang sumali. Huwag mo akong ipitin. Hula ko, yung perang ibinigay sa iyo ng Kiao Group noong nakaraang taon ay ubos na, naubos sa pagpapanggap na mayaman. Mula nang tumigil akong magbigay sa iyo ng dagdag na pera, yung bayad sa tagapag-alaga ng nanay mo at mga bayarin sa gamot ay hindi pa nababayaran, di ba? Kiaonan, pinaka naiinis ako sa mukha mong mayabang at nagmamataas. Ginagamit mo ang pera para ipitin ako. Hindi ito pananakot. Sinabi ko na sa iyo, kung gusto mo ang training funds ng Kiao Group, paghirapan mo ito sa sarili mong kakayahan. Sayang na sayang ang pagkakataon mo. Pero, dahil sa ating mga taon ng pagkakaibigan, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin ngayon, pag-iisipan ko, sa ganoon, makakakuha ka ng isa pang pagkakataon. Walang halaga sa akin ang ganitong halaga ng pera o sa pamilya Kiao. Parang barya lang ito. Pero para sa iyo, iba ang sitwasyon. Kung wala ang perang ito, malalaman ng buong paaralan na peke lang ang pagkakakilanlan mo bilang tagapagmana ng pamilya Yang. Ay peke. Nadumihan mo ang damit ni Miru. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Yang Huai, ano ang pakiramdam kapag ang dignidad mo inyurakan? Hindi maganda, di ba? Sa nakaraang buhay ko, araw-araw ay ganito ang buhay ko. Kiaonan, ito ba ang gusto mong makita? Ako na lumuluhod sa iyo para sa pera. Ang kahihiyang ito, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses. Payag ako. Hayaan si Yang Huai na sumali bilang supporting role sa stage play na ito. Tulad ng iba, patas na kompetisyon para sa training spot ng pamilya Kiao. Yang Huai, hindi ko inakalang magpapakababa ka para lumuhod sa harap ko. Para lang mapanatili ang peke mong pagkakakilanlan. Masyadong maaga para ibunyag ka ngayon. Gusto kitang itapon sa kailaliman ng impyerno ng hayagan. Awai, paano ka nagpakahamak para lang maging isang simpleng supporting role?
Ito bang munting sinta, ang pumilit sa'yo, nagbanta sa'yo? Hindi ako binantaan ni Kiaonan. Kusa ko itong ginawa. Bakit nakikipag-agawan si Binatayang para sa sponsorship slot ng Kiao Group? Hindi ba't siya ang tagapagmana ng Yang Group? Ha, away, siguro ginagawa niya ito para hamanin ang sarili. Walang dapat makatanto, na pera lang ang habol ko rito. Bilang tagapagmana ng Yang Group, anuman ang gawin ko, dapat ako ang pinakamagaling. Kahit na nakatakda na ang lead role, naniniwala ako na makakakuha pa rin ako ng maliit na supporting part. Ang sponsorship slot ng Kiao Group ay magiging isang magandang halimbawa para sa mga nakababatang estudyante. Kakaiba naman. Wala bang sariling mga oportunidad? Ang Yang Group nyo, bakit pa napadpad dito sa proyektong pinondohan ng aming Kiao Group? Kung mapupunta sa akin, ang sponsorship ng Kiao Group, ako ay nangangako na ang buong pondong ito ay iaabuloy sa mga nangangailangan. Gamitin ang pera ng Kiao Group para mag-abuloy. Ang bait naman ni Binatayang. Kiaonan, huwag kang walang utang na loob. Ang aming away ay napakataas ng estado. Ang paggamit niya sa Kiao Group mo para magsanay ay isang pabor na ginagawa sa iyo. Ikaw. Ay magaling at lalaking lalaki. Sa mga mahahalagang sandali, tumayo ka pa para protektahan ako. Hindi kita napansin sa nakaraang buhay ko. Pero sa buhay na ito, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling iyon. Song Miru, hindi ako nananakit ng babae. Pero kung hahawakan mo ulit si Kiaonan, hindi na ako magiging mabait. Tara na, mananghalian na tayo. Kuya Away, gusto mo ba yung Kiaonan na yun? Ang putang yun. Dati si Kiaonan, lagi akong hinahabol, imposibleng nagbago ang puso niya. Ang paggusto sa talunang si Jiang Yanchen ay paraan lang para pansinin ko siya, baka na lang yan. Kiaonan, kahit bumalik ka sa akin na umiiyak at nagmamakaawa, hindi kita patatawarin. Kuya Away, hahayaan mo lang ba yung putang yun na mambuli sa akin ng ganito? Miru, huwag kang mag-alala. Pananagutan ni Kiaonan ito. Kiaonan, sa akin mapupunta si Kuya Away, huwag mong subukang kunin siya sa akin. Ngayon ay nagsasanay tayo, sa huling eksena ng Dula Sayaw. Ito ay isang maringal na sayawan, kailangang matutunan ng lahat, ang ballroom dance ng mataas na lipunan, ang waltz. Young Master Yang, ikaw ang tagapagmana ng Yang Group. Siguro naman lagi kang sumasayaw ng mayayaman, hindi ba? Siyempre, sapat na ang aking kasanayan, hindi na kailangan pang magsanay pa. Ang tipikal na mayabang. Kaya't anyayahan natin si Yang Wei, at ang iyong partner, si Song Miru, para magbigay ng demonstrasyon. Jiang Yanchen, panoorin mong mabuti. Ito ang tinatawag naming ballroom dance ng mataas na lipunan. Ito ay isang bagay na hindi mo kailanman mararanasan sa buhay mo. Aray, Away, ang sakit talaga ng paa ko. Nan, ganito pala ang ballroom dance ng mataas na lipunan ninyo? Sino ang mag-aakala na may ganitong side pala si Jiang Yanchen? Ang cute-cute. Jiang Yanchen, anong karapatan mo para pagtawanan ako? Kung magaling ka naman, bakit hindi mo ipakita sa lahat? Ang isang mahirap na tulad ni Jiang Yanchen ay hindi maaaring marunong sumayaw ng ballroom dance ng mataas na lipunan. Malamang hindi pa niya ito nakita sa buong buhay niya. Jiang Yanchen, anong silbi ng pagtingin kay Kiaonan? Aminin mo na lang na mali ka. Huwag kang magpanggap na hindi ka. Maaari ba akong makasayaw sa'yo, aking pangunahing babae? Jiang Yanchen. Ilang pang mga sorpresa, ang mayroon ka pa? Impossible. Isang mahirap. Jiang Yanchen, ang mahirap na yon. Jiang Yanchen, ang mahirap na yon. Paano siya sumayaw ng napakagaling? Siguro si Kiaonan, malamang binigyan siya ng tip ng maaga, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong matuto. Kiaonan, ito ba ang iyong paraan ng paghamak sa akin?
Sumasabit lang siya kay Kiyonan. Iyong sugar mommy. May pera siya. May koneksyon siya. Mag-aral ng waltz. Ano bang mahirap doon? Yang Y. Kung hindi ka marunong sumayaw, huwag mong pilitin. Iminumungkahi kong mag-sorry ka na ngayon. Tumigil ka sa pagpapanggap na ikaw ay isang bagay na hindi ka naman. Sumasagot pa siya kay Yang Huay, na parang ako rin ang magaspang ang dila. Ay naku, mas gusto ko na siya ngayon. Jian Yanchen, sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Wala ka kundi isang kepman ni Kiaonan, isang walang kwentang tao. Yang Huay, sino ka ba? Huwag mong kalimutan. Ikaw rin naman ay isang kepman noon. Pagkatapos mong iwan ako, ikaw na ang tunay na walang kwentang tao. Mga kaklase, si Student Jiang Yanchen ay napili bilang male lead sa pamamagitan ng patas at walang kinikilingang proseso ng pagpili. Kapag may narinig akong muling nagdududa sa kanya o nanlalait sa kanya, muli, pauwiin kayo sa proyekto ng Kiao Group. Inay, hindi ba't nagpadala lang ako sa'yo ng 10,000 dolyar noong isang linggo? Naubos mo na lahat. Gastos ang mga groceries. Gastos din ang pagkuha ng yaya. Huwag kang magdahilan. Ipadala mo na lang sa akin ang pera ngayon. Sinabi ko na sa'yo, wala akong pera. Hello? Hello? Narinig ko bukas na ang stage play, yung performance. Pagkatapos nun, narinig ko na i-aanunsyo ng Kiao Group ang kanilang taon ng sponsorado. Sino kaya ang mapipili? Ang maging sponsorado ng Kiao Group ay hindi lang makakatanggap ka ng suportang pinansyal, makakatanggap ka rin ng espesyal na pagsasanay mula sa kanila at pagkakataon na mag-intern sa Kiao Group. Kung makuha ko lang sana ang sponsorship na yun, sabi nila malaking halaga raw. Sapat para mabuhay ang isang ordinaryong tao habang buhay. Huwag na kayong umasa. Ang pwestong yun ay siguradong mapupunta kay Away. Ibig kong sabihin, nakita nyo naman ang mga ensayo niya sa nakaraang buwan. Ang galing-galing niya talaga. Si Jiang Yanchen naman ay nagsumikap din. Siya palagi ang una sa rehearsal hall at pinupuri siya ng mga guro. At saka, siya naman ang male lead, di ba? Dahil sa koneksyon niya kay Kiaonan, baka siya ang piliin ng Kiao Group. Imposible. Si Jiang Yanchen na yan. Puro shortcut lang ang alam niya. Nakuha lang niya ang role ng male lead dahil sa koneksyon niya kay Kiaonan. Ang karapat-dapat talaga. Bilang talento ng Kiaos ngayong taon, ako lang. Jian Yanchen, si Kiaonan ay pansamantalang libangan lang niya, naglalaro lang siya sa'yo, wala kang makukuhang sentimo sa perang yon. Hindi ko napansin noon. Pero si Jiang Yanchen, ang gwapo pala. Tuwing tinitignan niya ako, ang lambot ng tingin niya. Hindi siya sumama sa akin dahil sa pera ko. Ang stage play na sponsor ng Kiao Group ay matagumpay na natapos. Sunod naman, saluhin natin si Kiaonan na kumakatawan sa Kiao Group para i-announce ang pangunahing talentong papatnubayan ng Chows. Away, ang galing mo kanina. Talagang sayo ang oportunidad ngayong taon. Siyempre. Ang training spot ng Kiao Group ay talagang para sa akin. HMM. Yang Huay o Yang Huay. Hindi ka talaga natututo. Ang listahan ng kandidato ngayong taon ay nasa nakaselyong sulat na ito. Hindi ko pa ito binuksan. Tulad ng lahat, hindi ko rin alam kung sino ito. Ano sa tingin ninyo? Kung tayo'y maghula-hula, Sigurado ako, si Young Master Yang talaga. Nitong mga nakaraang araw, masigasig na nag-e-ensayo si Young Master Yang. Napakahirap ng pinagdaanan niya. Jian Yanchen, ano pa bang meron ka para makipagkumpetensya sa akin? Kiaonan, anunsyuhin mo na lang ang pangalan ko. Huwag mo nang patagalin pa at magpabitin-bitin. Yang Huay, ganoon ka ba kasigurado na ikaw ito? Talagang sigurado. Malinaw na nakikita ng lahat. Sa buong proyektong ito, bukod sa akin, sino pa ang karapat-dapat? CJ, ngayon, i-anunsyo ko na ang listahan. Ngayong taon, ang kandidatong pinaghahandaan ng Kiao Group ay si Jiang Yanchen. Paano naging si Jiang Yanchen? Malapit na malapit, si Jiang Yanchen at si Kiaonan. Siguradong gawa ni Kiaonan yan. Imposibleng si Jian Yanchen. Kiaonan, ikaw ang nagpalit ng pangalan ko, sa pangalan ni Jian Yanchen. Ang resulta ay batay sa mga obserbasyon at tala ng mga itinalagang tauhan ng Kiao Group at pinagkaisahang pinagpasyahan ng botohan ng board. Wala akong ganoong kapangyarihan para palitan ang pangalan mo sa pangalan ni Jiang Yanchen. E di ikaw ang nangumbinsi sa board na huwag akong iboto. Bakit nila papasapasahan ang top student sa buong grade para piliin ang isang tulad ni Jiang Yanchen? Napakatuso mo, Kiaonan. Mga kaklase,
Ang performance ni Jiang Yanchen sa mga rehearsal at sa mismong palabas ay malinaw na nakita ng lahat. Nakuha niya ang lead role sa sarili niyang merito. Tungkol naman kay Yang Huai, hindi siya nakapasa sa initial audition para sa lead. Ang proseso ng pagpili ng Kiao Group ay patas at walang kinikilingan. Ikaw ang may paborito. Ibinigay mo ang mga tanong kay Jiang Yanchen ng maaga, kaya nga handa siya. Ako dapat ang nakuha ng pangunahing papel. Ako rin dapat ang kandidato ng Kiao Group. Kiao Nan, kahit anong daya ang gawin mo, hindi kita papansinin. Nakapalagay ng kamay siya kay Binibining Yang sa harap ng publiko. Yang Huai, tigilan mo ang pagiging mayabang. Hindi ikaw ang sentro ng mundo. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga konspirasya, dapat tingnan mo mabuti ang sarili mo at alamin kung ano talaga ang problema. Away. Okay lang kung hindi mo nakuha ang pwestong kandidato. Hindi naman iyon malaking bagay. Ikaw naman ang tagapagmana ng Yang Group. Bukod pa riyan, hindi mo naman talaga pinapahalagahan ang Kiao Group. Hindi mo kailangan ng oportunidad na ito para matuto. Tama. Hindi ko dapat ipakita na masyado akong interesado sa programa ng Kiao Group, kung hindi, baka maghinala ang mga tao. Tama si Miru. Ang Yang Group natin ay hindi naman kailanman nagkulang ng oportunidad. Ituring mo na lang iyon bilang limos sa kahabag-habag na yon. Mga kasama, ganap na matagumpay ang dula. Iminumungkahi ko na magdiwang tayong lahat. Mahigit 1 buwan na ngayon na nagsumikap kayong lahat. Away. Pumunta kaya tayo sa Lakang Hotel. Ang Lakang Hotel. Iyon ang pinakamaluhong hotel sa buong Kabisera. Hindi basta-basta makakakuha ng reserbasyon ang sinuman. Huwag kang mag-alala. Nandito si Away. Ang hotel na ito, tiyak na may bubok. Ang birthday banquet niya noong nakaraang taon ay ginanap sa Lakang Hotel, sa banquet hall sa itaas. VIP siya, alam mo. Karaniwang green tea. Akala niya nakakuha na siya ng sugar daddy. Kaya pala, siya ang tagapagmana ng Yang Group. Ginanap niya talaga iyon sa top floor banquet hall para sa kanyang birthday party. Ang mga ordinaryong tao tulad natin, hindi man lang makapasok sa pintuan ng Lakang Hotel, hindi man lang tayo makapasok. Sa wakas, makikita natin kung ano ang itsura. Noong nakaraang taon, ang aking birthday banquet ay inayos lahat ni Kiaonan. Ang hotel ay nireserba rin ni Kiaonan. Kung tutulungan niya akong mag-book ngayon, papatawarin ko siya. Kiaonan, naririnig mo ba ako? Bilisan mo at mag-book ng Laikang Hotel, ang top floor banquet hall. Yang Huai, nagpapanggap ka pa, akala mo kung sino. Tapos gusto mong makisama ako sa drama mo? Ang tanga mo. Ano ba akala mo sa akin? Ako lang naman, ang tagapagmana ng pamilya Kiao. Paano ko kaya may book ang penthouse banquet hall? Sa Laikang Hotel, Yang Master Yang, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Yang. Mas mabigat ang salita mo kaysa sa akin. Bakit hindi mo subukang i-book ito mismo? Kiaonan, ikaw talagang pasaway. Anong kalokohan na naman ang iniisip mo ngayon? Siyempre naman, bilang tagapagmana ng Yang Group, malaki ang respeto sa iyo sa labas. Kahit ang may-ari ng Lakang Hotel, ay kailangang magpakita ng respeto sa akin. Baka nga ang may-ari ay susubukang magsipsip pa sa ating Young Master Yang. Kailangan mong i-book ng maaga ang Laikang Hotel. Baka dapat sa iba na lang tayo pumunta. Oh, ano ba? Why? Sa Lakang Hotel na lang tayo. Young Master Yang, naghihintay kaming lahat sa iyo. Nadalhin mo kami para makita kung ano ang hitsura. Nga, Yang Master Yang. Dalhin mo na lang kami para tingnan. CJ, pupunta tayo. Pagdating ng panahon ang may-ari ng hotel, Ay makikita ang mukha ni Kiaonan. malamang bibigyan tayo ng penthouse banquet hall. Nanan, medyo pagod ako. Siguro, dapat nating lakawan ang handaan. Tara, kailangan nating pumunta. Nagpapanggap lang si Yang Huai sa buong panahong ito. Kailangan nating puntahan siya para magpakatanga. Isipin mo lang ang sarap sa pakiramdam. Wow! Kahit ang lobby ay ganito kamarangya. Hindi ko nga ma-imagine kung ano ang itsura ng banquet hall sa pinakamataas na palapag nito. May reserbasyon po ba kayo? Sino ka? Ang kapal ng mukha mo. Paano mo hindi makilala? Si Binatang Yang ng Yang Group? Paumanhin po. Nabulag po ang mata ko. Muntik na. Matalino ka, bata. Pagkakatawanan kita mamaya. Binatang Yang, pinaparangalan ninyo ang aming hotel sa inyong pagdating. Kakain po ba kayo rito? May handaan kaming gaganapin. Kung gayon, ihahanda ko na po ang banquet hall sa pinakamataas na palapag para kay Binatang Yang. Ito po, Binatang Yang. Sundan ninyo po ako. Siguro noong nakaraang taon, sa penthouse banquet hall, noong birthday party, nang ipakilala ako ni Kiaonan sa lahat, naalala niya. Kita mo, sabi ko sa'yo ang may-ari ng Lakang Hotel, malamang gustong magpasikat kay Ginoong Yang. Ang penthouse banquet hall, hindi na kailangan ng reservation.
Syempre naman, si Away ay isang napakahalagang tao. Sa buong lungsod na ito, sino ang hindi magbibigay ng respeto kay Away, ng konting pabor? Tara na. Ipapakita ko sa inyo. Ang Penthouse Banquet Hall. Kakaiba. Ang manager ng Laikang Hotel, imposibleng hindi alam ang estado ni Yang Hui. Bakit niya siya tutulungan? Nan. Tingnan din natin itong Penthouse Banquet Hall. Ito na ba ang Penthouse Banquet Hall? Ang yaman-yaman talaga. Binibining Yang, wala nang ibang aasahan pa sa'yo. Manager, ayusin mo ang lahat gamit ang pinakamagaling mong serbisyo. Huwag kayong mag-alala, Binibining Yang. Sisiguraduhin namin kayo at ang mga kaibigan ninyo ay maalagaan ng maayos. Binibining Yang, kahit ang pinakamagandang hotel sa kabisera, ang Laikang Hotel, ay sinusuyo ka, ang tahimik mo kadalasan. Eksakto. Di tulad ng iba, na puro palabas lang, walang tunay na kayamanan sa bahay, puro pagpapasikat lang sa labas, nakikipag-istambay sa mga gwapong lalaki. Ang babababoy naman. Ang Away natin, ay nag-aaral lang ng mabuti, wala siyang pakialam sa mga ganyang bagay. Heto, tagay, para sa isang matagumpay na pagtatanghal. Ang plastic. Away, ang pagtatanghal mo ngayon, ay talagang napakagaling. Kung hindi ka magmamana ng negosyo ng pamilya Yang, alam mo ba, maaari kang naging isang malaking tao sa industriya ng entertainment. Hindi makapaniwala. Sayang naman, napakagaling ng pagtatanghal, pero may nagdaya, at ninakaw ang training spot. Sinabi lang ni Away, na wala siyang pakialam doon, wala talaga siyang pakialam sa mga bagay na yan. Bukod pa riyan, ang buong bagay na ito ay, isang hindi patas na kompetisyon mula pa sa simula. Ang bagay na ito, ay hindi na dapat pag-usapan. Kumain at uminom kayo ng husto. Magdiwang na lang tayo. Jen Yanchen. Hindi ka pa nakakainom ng ganito kamahal na alak, di ba? Siya, mahirap lang siya. Kung hindi dahil kay Ginoong Yang, malamang wala ka ng ibang pagkakataon na makita ito. Ginagamit mo ang alak ng hotel ko para magyabang sa harap ko. Yang Why? Ang tanga-tanga mo. At saka, isang baso lang ng Roman A. Conti yan. Ganoon ba kalaki ang issue? Ay, Ginoong Yang. Nakakahiya naman ang sitwasyon. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Sinadya mo yan. Eh ano kung sinadya ko? Yang Hui, alamin mo ang lugar mo. Huwag mong isipin na ang paghawak ng isang basong alak ay makakapasok ka na sa mataas na lipunan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi ba malinaw yan kay Ginoong Yang? Ano? Kailangan ko bang sabihin ng direkta? At gawing mas malinaw pa para sa'yo? Kiaonan, ikaw. Yang Why? Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Kung may bayag ka, ako ang harapin mo. Jen Yanchen. Huwag mong isipin na dahil lang, nakakuha ka ng pondo mula sa pamilya Kiao, bigla kang yayabang na. Tingnan mong mabuti, ang Penthouse Banquet Hall na ito, sa Laikang Hotel, ay hindi lugar para sa isang hampas lupang tulad mo, na basta-basta lang pumapasok at lumalabas. Ano ng problema? Nawalan ka na ng sasabihin? Kanina ka pa nagyayabang, di ba? Sasabihin ko sa'yo, hampas lupa ka talaga. Ginoong Yang, narito ang bill para sa araw na ito. Kailan po magiging maginhawa para sa inyo na bayaran ito? 740,000. Ang mahal naman yan. Ginoong Yang, sinunod ko po ng eksakto ang inyong tagubilin, at inihanda ang lahat, gamit ang pinakamataas na pamantayan ng aming hotel. 3 bote ng pulang alak ay nagkakahalaga ng 700,000. Dagdag pa, ang mga pastry na ginawa ng aming western chef. 740,000. Yang Hui, tingnan natin kung may pera kang ganyan. Kiaonan, ikaw ang magbayad. Ikaw ang nagmungkahi nitong selebrasyon. Ikaw ang umorder ng alak. Bakit ako ang dapat magbayad ngayon? Mukha ba akong katangahan sa'yo? Ang stage play ay pinunduhan ng pamilya Kiao. Kaya natural lang na ang pamilya Kiao ang dapat magbayad. Akala ko'y dahil. Peke lang pala ang titulong Ginoong Yang mo. Kaya ako pinagbabayad at wala ka talagang pera. Kiaonan, nagkakalat ka lang ng chismis, di ba? Paano naman masasabing wala ng pera si binatang Ginoong Yang? Eksakto. Si binatang Ginoong Yang, ang panganay na anak ng Yang Group, itong 740,000 ay hindi pa sapat sa kanyang buwanang baon. Kung ganoon,
Si binatang Ginoong Yang na lang ang magbayad. Ang Yang Group ninyo ay hindi dapat nagkukulang sa ganitong kaliit na halaga. Meron akong pera. Pero bakit ako ang magbabayad para sa pagdiriwang ng tagumpay ng Kiao Group ninyo? Manager, ang tseke, ibigay mo ito sa binibining ito mula sa Kiao Group. Binibining Kiao. Binatang Ginoong Yang, ang patakaran po namin dito, kung sino ang umorder, siya ang magbabayad. Ngayong araw, kami po ay sumusunod sa inyong tagubilin para maghanda para sa inyo at sa inyong mga kaibigan sa pinakamataas na pamantayan ng hotel. Kung patuloy na magdadahilan si Binatang Ginoong Yang, baka naman po wala na kayong pera. Ako, Yang Huwei, tingnan natin kung anong iba pang dahilan ang maiisip mo. Yan Chen. Narinig ko na ang namamahala sa laikang hotel ay talagang walang awa. Noong nakaraan may hindi nakabayad at nabali ang 2 binti niya. talaga. Elvenet, syempre, nakita ko ito ng personal. Noong nakaraan, isang bisita ay umorder ng alak na nagkakahalaga ng mahigit 300,000. Dahil hindi siya makabayad, hinila siya palabas at binali ang mga binti niya. Diyos ko, nakakatakot pala ang boss na yun. Kaya sabihin mo sa akin, Binatang Ginoong Yang, ilan ba ang binti mo na nagkakahalaga ng 740,000? Nan, ganoon ba talaga Kat Indy? Yung boss ng Lakang Hotel. Hindi kaya niloloko lang natin si Yang Huwei. Nasa lipunan tayo na may batas. Paano mangyayari yun? Ginoong Yang, kung wala kang pera ngayon, kailangan mong magbigay ng kapalit na may halaga. Ginoong Yang, sige po. Saan mo ako dadalhin? Kiaonan, pakiusap, tulungan mo akong magbayad, okay? Kiaonan. Yung boss ng laikang hotel, hindi naman talaga ganoon, di ba? Ikaw mismo nagsabi, batas. Baka naman, gusto lang ng boss na takutin siya para magbago. Kiaonan, kung papayag ka lang na bayaran mo ang utang ko, magpakailanman akong sasamahan ka. Kiaonan. Huwag mo siyang tulungan. Hindi ko napagtanto sa nakaraang buhay ko. Napaka mapagpaimbabaw pala ni Yang Huwei. Para lang sa peking pagkakakilanlan bilang isang binatang Ginoo, kaya niyang itapon ang kanyang dignidad, makikipagkompromiso at magtitiis, at makisama sa taong kinamumuhian niya. Magkasama. Huwag kang mag-alala. Tara na. Nanan, tulungan mo ako, pakiusap. Tulungan mo akong bayaran ng pera, okay? Pakiusap, Nanan. Ngayon kapag nakikita kita, nandidiri na lang ako. Tigilan mo na ang pagpapantasya. Nanan, sinasabi mo lang yan para galitin ako, hindi ba? Sinusubukan mong pagalitin ako, hindi ba ganoon? Nanan, tulungan mo ako, ikaw, Ngayon, nakakadiri ka na para sa akin. Yang Huwei, sa nakaraang buhay ko, tahimik akong naghintay sa'yo, pera at kapangyarihan, at inilatag ko ang lahat sa harap mo. Sa buhay na ito, hindi na ako magbabayad para sa iyong kayabangan. Nanan, Dalhin niyo na siya. tulungan mo ako, nakikiusap ako, hindi mo ako basta iiwan, hindi ba ganoon? Nanan, tulungan mo ako, Nanan, tulungan mo ako. Sa nakaraang buhay ko, ganito rin ako nakiusap sa'yo. Pero ano ang ginawa mo? Iniwan mo akong mamatay sa tabi ng daan. Yang Huwei, mag-isa ka na ngayon. Hindi ba't si Yang Master Yang ang tagapagmana ng Yang Group? Paano niya hindi kayang magbayad? Sino ba ang nakakaalam kung tunay nga ba siyang tagapagmana? Noong huling siya ang nag-order ng pagkain para sa amin. Yung tipong pinapakain sa mga construction site ang in-order niya. Isang $8 na boxed meal. Away, paano naman siya magiging peke? Nahit lang ang daily limit ng kanyang card. Kung hindi makabayad si Young Master Yang, hindi naman siguro tayo ang papagbayarin ng boss, di ba? 740,000 yan. Miss Kiao, naipaalam na po sa aming boss na ngayon ay ang celebration banquet ng Kiao Group. Libre po ang lahat ngayong araw. Magsaya po kayong lahat. Malamang ang boss ay nagpautang ng loob sa'yo. Siya ang nag-waive ng bill para sa'yo. Anong kinalaman ni Kiao Nan sa libreng pagkain? Nakikisakay lang siya sa Kiao Group. Manager, hati-hati na lang tayo sa bayad. Ang bahagi ni Miss Song ay siya mismo ang magbabayad. Wala yan sa aming Kiao Group. Ikaw. Miss Song, kailangan ninyong magbayad ng 74,000. Ikaw talaga. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay may karapatan ka ng mangbanta. Ikaw. Song Miru, kung hindi man lang, tinuruan ng mga magulang mo, ano ang respeto at pasasalamat? Ako na ang bahalang magturo sa'yo. Mga kaklase lang tayo rito. Hindi na kailangan gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Kiao Nan, umaalis na tayo. Salamat sa araw na ito. Ang kakaiba. Sigurado akong wala akong anumang interaksyon sa may-ari ng laikang hotel. Paano kaya nangyari ito? Siguro,
Hindi rin makatiis ang may-ari, kay Yang Wai, yung walang utang na loob. Gusto kanyang tulungang makaganti. Sa nakaraang buhay ko, namatay ka sa harap ko. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ang ganong bagay. Talagang ipagtatanggol kita. Sa tingin nyo, si Young Master Yang, ang tunay na tagapagmana ng Yang Group? Sinong nakakaalam? Kahapon, hindi niya mabayaran ang kanyang bill, at humingi ng tulong kay Kyonan. Nagsisinungaling ba siya sa atin mula pa noon? Kung si Yang Wai ay hindi tagapagmana ng Yang Group, bakit ako nag-aaksaya ng oras sa kanya? Susuriin ko muna ang kanyang background. Away, ikaw, anong nangyari sa'yo? Nahulog ako kahapon. Paano ka nagkaganito sa isang pagkahulog lang? Talagang may kakaibang talento ka. Kung hindi dahil sa hindi mo pagbabayad kahapon, hindi ako masasaktan. Nahanap pa nila ang address ng bahay ko. At binalakang ipahayag ito kung tatawag ako ng pulis. Kasalanan mo lahat ito. Kyonan, ikaw na munting cute. Para lang makasama ako. Gagawin mo ang ganitong murang trick. Yang Huai, kung maririnig ko pang muli ang little cutie na lumabas sa bibig mo, hindi lang pagkahulog, ang iyong dapat ikabahala. Kyonan, mali ba ako? Kung hindi dahil sa'yo, magiging ganito ba ako? Nandidiri talaga ako sa'yo. Hayop ka. Away. Dapat mas pag-isipan mo ang sarili mo kung bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon, sa halip na sisihin ang iba sa mga pagkakamali mo. Away. Dalhin kita sa klinika. Si Jen Yanchen, yang walang kwentang yan. Anong karapatan niya para pagalitan ako? Tamang-tama ngayon, para subukan siya. Away. Ano ng problema? Wala. Wala lang. Sabihin mo na. Kanina, nang dumating kayo, nagkukwentuhan silang lahat. Sa celebration dinner ninyo kahapon, hindi mo nabayaran ang bill. Ikaw ba talaga, ang tagapagmana ng pamilya Yang? Ako. Siyempre naman. Kaya lang, nahit ang limit ng bank card ko. Huwag kang maniwala sa mga walang basihang chismis. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Away. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Kaya lang nitong mga nakaraan. May nakita akong bag na gusto ko talaga. Away, bibilhin mo yun para sa akin, di ba? Magkano? Hindi naman ganon kamahal, para sa iyo. 30,000 piso lang. Finals na sa susunod na linggo. Kung makakapag first place ulit ako, makakakuha ako ng scholarship. Hindi ko pwedeng malaman ng kahit sino kung sino talaga ako. CJ. Ngayong linggo, medyo mahigpit ang budget ko. Sa susunod na linggo na lang bibilhin para sa'yo. Talaga. Nanem, libre ka ba bukas? Gusto kitang i-date sa sine. Huwag na lang. May exam ako sa susunod na weekend. Kailangan ko talagang mag-aral. Sa nakaraang buhay ko, para lang magkaroon ng dahilan, para paturuan ako ni Yang Huai. Sa bawat eksamen, sinasadya kong magkamali ng maraming tanong. Hindi ko talaga inasikaso ang pag-aaral ko. Ngayong pagkakataong ito, hindi ko na ulitin ang kabaliwan na yon. Desidido akong ipakita na ang tagapagmana ng Kiao Group ay karapat-dapat. Kung ayos lang sa'yo, pwede kitang tulungan mag-aral. CJ, marami talagang konsepto na hindi ko maintindihan. Paano kaya ngayong araw, pumunta ka na lang sa bahay para turuan ako. Pagkatapos nating mag-aral, maghahapunan tayo. Sige, ikaw ang bahala, Nanem. Lahat ng gusto mo, tutulungan kitang makuha. Nanem, ang talino mo talaga. Itong konseptong ito, agad mong naunawaan ang ipaliwanag ko. Noon, kapag ako'y tinuturuan ni Yang Huai, palagi niya akong tinatawag na tanga. Mga simpleng tanong lang daw ang itinatanong ko. Hindi ko inaasahan na ganito kahabang pasensya sa akin si Jiang Yanchen. Ito ba ang pakiramdam ng pagmamahal? Salamat sa iyong pagtuturo, Yi Jiang. Sa pagsama mo rito, di na ako nag-aalala sa finals. Tungkol sa final exam, hindi mo na kailangang mag-alala. Tara na, pag-aralan natin tong problemang ito, repasuhin natin.
Yanchen, congratulations sa pagkakamit mo sa pangunahing lugar ng pag-unlad ng Kiao Group ngayong taon. Hindi ka nagpabigo sa akin. Salamat, Tito Kiao. Kailangan ko ring pasalamatan ang iyong sponsorship. Kung hindi, hindi sana ako nagkaroon ng ganito karaming pagkakataon para matuto. Huwag mo nang banggitin yun. Magiging pamilya na tayo. Tungkol sa kasal ninyo ni Nanen. Kailan ninyo balak magpakasal? Dad, Sige, titigil na ako. Tito, kailan kami ikakasal? Susundin ko ang lahat ng gusto ni Nanen. Gagawin ko ang anumang sabihin niya. naku, wag naman. CJ, aalis na ako. Tito. Maaari kang maging kampante. Talagang aalagaan ko ng mabuti si Nanen. Mabuting tao ka. Alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Tingnan mo. Nakikita mo. Ito ang bag, 30,000 dolyar. Nangako si Away na ibibili niya ako nito. 30,000, ang mahal naman yan. Mahal na yun. Binilhan na niya ako. Ng 200,000 dolyar na bag dati. Lumipas na iyon. Siyang Zon siguro, hindi na kayang mag-ambag, para sa handaan ngayon. Baka peke lang ang binili niya sa'yo. Ikaw. Ako, ang tagapagmana ng Yang Group. Paano ako makakabili ng peking bag para kay Miru? Yang Huay, bakit hindi mo tingnan kung magkano na lang natitira sa account mo? Walang pera, nagmamagaling ka pa. Mas pinag-iingatan ko lang ang mga gastos ko nitong mga nakaraang araw. Ako ang top student sa batch namin. Basta't makuha ko ang first place, makukuha ko ang scholarship, mga kaklase, kaya ko pa kayong ilibre ng pagkain sa laikong hotel. Sa nakaraang buhay mo, nakukuha mo ang scholarship bawat semester, at yon ay dahil lang gumastos ako ng malaki para kumuha ng pinakamagaling na tutor para sa'yo. Yang Huay, iminumungkahi kong huwag kang masyadong magsalita ng may kumpiyansa. Mapapahiya ka lang. Simula nung nag-aral ako, laging una ako sa buong baitang. At tingnan mo naman ikaw, laging huli sa klase. Anong karapatan mong pagtawanan ako? Kiyaw Nan, mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Huwag mo nang bababin ang average ng klase natin. Sino nang kumakahol na parang aso? Mga tagapagmana tayong lahat dito. Away, ang laging una sa baitang, hindi tulad ng ibang laging huli. Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Away. Anong ginagawa mo? Song Miru, talagang di ka natututo, no? Kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Wala kang natututunan talaga. Bukod pa riyan, kung paano nakuha ni Yang Huay ang unang pwesto, ay isang bagay na alam niya. Kiao-nan, kaysa mag-aksaya ka ng oras dito, dapat magbasa ka pa. Huwag mong ikahiya ang Kiao Group. Wala kang pakialam sa mga gawain ko. Ikaw, dapat mong isipin kung paano makukuha ang taunang scholarship ngayong taon. Ito ay perpektong pagkakataon para kumita kay Kiao-nan. Hoy! Dahil hindi ka naniniwala na maaari akong maging una sa baitang. Taya tayo. Baliw ka. Kung ako ang maging una sa baitang, bibigyan mo ako ng 1,000,000 dolyar. Napagkasundoan natin. Kung magiging top 1 si Kiao Nan, magbibigay kayo ng 1,000,000 sa amin. 1,000,000 lang ang pusta. Napakaliit naman yan. Gusto mo padagdagan? 5,000,000 na lang ang pusta. Kaya mo. Handa ka bang tumaya? Ang pamilya yang ninyo, malamang wala namang 5,000,000 na mailalabas, di ba? Sige, gawin na natin. 5,000,000 lang naman yan. Basta ako ang maging top 1 sa buong batch. Si Kiao-nan ay kailangang sunod-sunuran na magdala ng pera sa akin. Gusto ko lang makita kung paano magmamakaawa ang munting ito kapag natalo na. Ganito ba ang mga mayayamang bata? Kapag tumataya, 5,000,000 agad ang pusta. Sino kaya ang mananalo? Madaling magsalita. Isulat na lang natin. Nandito naman ang lahat ng kaklase bilang saksi. Akala mo ba tatakbo ako? Ikaw siguro, ang natatakot na hindi ka maging top 1 sa batch, kaya ayaw mong pumirma, no? Pipirmahan ko. Bigyan mo ako ng papel. Napirmahan ko na ang kasunduan. Kailangan mo lang napirmahan ito at maglagay ng fingerprint dito. Kiao-nan, huwag kang magsisi. Pagdating ng panahon, ikaw ang magmamakaawa sa akin. Para kansilahin ang pustahan na ito. Ang dali lang. Sige, tapos na ang oras. 5 pang minuto.
Hoy, Away, kumusta ang naging resulta mo sa mga huling pagsusulit? Napakadali. Halos hindi ako nag-effort. Pero una pa rin ako. Ang landi naman ng dalawang iyan. Nakakadiri. Alam ko na, ang galing talaga ni Away. Bakit hindi pa siya tapos? Hindi pwedeng mangyari yon. Alam niya kung paano sagutan ang pinakamahirap na problema. Tinuruan pa nga niya ako. Malapit nang matapos ang oras. Yan Chen, kumusta ang pagsusulit? Kailangan mo pa bang magtanong? Kahit anong dami pa ng isulat niya, nagsasayang lang siya ng oras ng teacher. Ang tulad niyang talunan, ay hindi karapat-dapat na makipagkumpetensya sa akin. Makinig kayo. Mula ngayon kapag narinig kong, sinismis mo ako o si Yanshen, kahit isang beses lang, sasapakin kita. Kiaonan, kapag lumabas na ang mga grado, dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Magbabayad ka. Miru, alis na tayo. Gago. Kumusta ang exam mo? Maganda ang naging resulta ko. Hintayin mo lang. Ang resulta bukas. Makikita mo. CJ, Ang resulta ng final exam ay lumabas na. Gusto kong bigyang puri si Kiyonan. Malaki ang ipinagbago niya ngayon. Nasa top 100 na siya sa buong batch. Napakahirap ng exam na ito. May mga bahagi pangang lampas sa syllabus. Pero sa klase natin, may isang tao pala na tama lahat ng sagot. Ang taong ito ay hindi lang una sa klase natin, kundi una rin sa buong batch. Sigurado ako, Away yan sigurado. Siyempre naman. Bukod sa akin, sino pa ba ang karapat-dapat na maging top sa buong batch? hindi pa naman nila inaanunsyo eh. Huwag kang mag-asta na parang nanalo ka na. Ha? Kung hindi si Away, baka naman yang loser na Jiang Yanchen. Tama na, tigil-tigil na. Ipinapahayag ko na ang pinakamataas na marka sa pagsusulit na ito ay kay Jiang Yanchen. Impossible. Paano nangyari na? Si Jiang Yanchen ang nanguna. Nagdaya yan sigurado. Huwag mong siraan si Jiang Yanchen. Kiaonan, ikaw to sigurado. Para manalo sa pustahan. Tinulungan mo siyang mandaya. Kung hindi, paano kaya siya? Biglang naging top sa batch. Ang heiress ng Kyo Group, kailangan pang mandaya para manalo sa postahan. Nakakadiri. Wala kang ebidensya. Anong karapatan mo para sirain siya? Kung may lakas ng loob ka, magpakita ka ng ebidensya. Tama si Kiyonan. Nasa nag-aakusa ang burden of proof. Dahil pinaghihinalaan mo, na peke ang marka ni Jiang Yanchen. Kailangan mong magpakita ng ebidensya. Wala akong ebidensya. Pero siguradong sigurado ako na nagdaya si Jiang Yanchen. Dahil walang ebidensya, ang unang pwesto ni Jiang Yanchen ay mananatili. Tapos na ang klase. Yang Huay, ikaw ay pang 143. Hindi lang naman, pagbibintang ng pandaraya ang dahilan mo. Dahil hindi mo mabayaran ang 5 milyon, di ba? Hindi, walang kinalaman yon. Dahil yan sa ugali mo. Tingnan natin kung anong dahilan ang gagamitin mo ngayon. Sige, ganito na lang. Kahit anong gawin mo, basta ibigay mo sa akin. Ang 5 milyon na yan ngayon din, kanselado na ang pustahan natin. Pero kung hindi mo maipakita ang 5 milyon, kailangan mong publiko maghingi ng tawad sa akin at kay Jiang Yanchen. At aminin na hindi ka naman talaga ang tagapagmana ng Yang Group. Kiaonan, ang sweet mo. Kaya simula pa lang ng pustahan, plano mo na pala ito. 5 milyon ay wala lang, para kay Young Master Yang. Paano niya magiging wala yun? Kung hindi ako makakahanap ng 5 milyon, mabubunyag ang tunay kong pagkatao. Away. CJ, Kiaonan, 5 milyon lang yan. Hintayin mo lang. CJ, binibigyan kita ng 5 minuto. Hello. Kailangan ko ng 5 milyon na pautang. Kailangan ko itong matransfer agad. Malaking halaga ang 5 milyon. Kung kailangan mo rin ng instant transfer, mas mataas ang interes. Kailangan ko lang malampasan ang sandaling ito. Kapag nakita na ito ni Kiaonan, mababayaran ko agad. Okay lang ang mataas na interes. Hindi ko problema yan. Tanggap ko yan, walang problema. Padadalhan kita ng electronic contract agad. Kapag napirmahan mo na, mawiwir agad sa'yo ang pera. Ipadala mo, pipirmahan ko na ngayon. Kiaonan, huwag mong isipin na mapipigilan ako ng mumurahing trick mo.
Kahit wala ang pera mo, ako pa rin ang young master ng Yang Group. Kiaonan. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon nga talaga. Ginoong Yang. Ikaw nga talaga, ang tagapagmana ng Yang Corporation. Sabi ko na nga ba? Si Y, ang tagapagmana ng Yang. Limitasyon lang ng bangko kanina, kaya nangyari yun. Kiaonan, nakikita mo ba? Nandito na ang ebidensya. Anong karapatan mo para pagdudahan ang pagkatao ko? Yang Huay, ngayong naipakita mo na ang 5 milyon, ang kontrata natin ay itinuturing na walang bisa. Yang Huay, hindi pa tapos ang larong ito. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi pa dumarating. Sandali. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Kiaonan. Paulit-ulit kang kumakalat ng chismis at gumagawa ng gulo na nagsasabing hindi ako ang tagapagmana ng Yang Corporation. Ngayon, Yang Huay, sino ka ba? Akala mo karapat-dapat kang humingi ng paumanhin sa akin? Sino ang nakakaalam kung saan pa nanggaling? Ang pera sa bulsa mo, nagmamalaki ka na agad. ikaw, ganoon pa rin ang nakatataas, nakakainis mong tingin. Pagsisisihan mo to. Naibayad ko na ang 5 milyon na hiniram ko. Nabayaran na ang prinsipal. Nabayaran na ang prinsipal. Ano naman ang tubo? Hiniram ko at ibinayad ko rin ang araw na yon. Paano magkakaroon ng tubo? Maliwanag na nakasulat sa kontrata. Basta't humiram ka, kahit gaano pa ikli ang termino. Ang tubo ay 20% ng prinsipal. May utang ka pa na kabuo ang 6 na milyon. Hoy, Boss Kang. Pasensya na sa abala, masyado akong nagmadaling pumirma noon. Isang araw lang naman talaga ang hiniram ko. Pwede bang bigyan mo ako ng konting konsiderasyon? Maliwanag na nakasulat sa kontrata, itim at puti. Ang prinsipal lang ang nabayaran mo. May 1 milyon ka pang utang. May 1 araw ka para magbayad sa akin. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Kiang, ano? Miss, nagawa na namin ang lahat ayon sa utos mo. Mabuti. Pero, paano kung tumawag ng pulis si Yang Y? Huwag kang mag-alala. Alam ko si Yang Huay. Para protektahan, ang peking pagkakakilanlan niya, hindi talaga siya tatawag ng pulis. Bukod pa riyan, hindi naman talaga natin babaliin ang mga binti niya. Sinusubukan lang natin siyang takutin. Nan, kumusta na? Huwag kang mag-alala. Hintayin mo na lang ang palabas bukas. Nasaan si Kiyonan? Siya ang nagpatawag sa atin dito, pero wala naman siya. Seryoso. Ano ba ang ginagawa ni Kiyaonan? Kiyaonan, bakit mo kami tinawag dito ngayon? Ano ba to? Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag dito ay, tapos na ang finals natin, at mag-uumpisa na ang break. Ang aming Kiao Group ay naghanda ng class party para sa atin. Kailan? Yang Huay. Yang Huay. Yang Huay. Pupunta na tayo sa party. Sumama ka rin. Ha? May gagawin ako. Aalis na ako. Hoy, Young Master Yang, magkaklase tayong lahat dito. Huwag kang killjoy. May gagawin talaga ako. Aalis na ako. Takbo. Ano ang ginagawa ninyo kay Yang Y? Ano ba ang ginagawa ninyo? Ang utang ay dapat bayaran. Huwag kang makialam kung wala kang kinalaman. Ano? Ang ipon ni Young Master Yang, galing pala sa utang? Sabi ko sa inyo, kainahinala ang pagkatao niya. Wala sa inyo ang naniniwala sa akin. Hindi pwedeng tama yan. Si Yang Y ang tagapagmana ng pamilya Yang. Paano siya magkakautang? Ito ang kontrata ng utang na pinirmahan niya sa akin kahapon. 5 milyon ang buong inutang niya. At ito ang kanyang ID. Tignan mo ang kanyang address. Anong klaseng tagapagmana ng isang konglomerato ang nakatira sa lumang lugar na tulad nito? Aba, Yang Y, niloloko mo pala ako sa buong panahon na ito. Hindi ka pala tagapagmana ng pamilya Yang. Itong Yang Group, isa lang pala sa mga kasinungalingan mo. Yang Y, tapos na ang isang araw na deadline. Kung hindi mo babayaran ang natitira, huwag mong sisihin ang mangyayari sa susunod. Nanan,
pakiusap. Tulungan mo akong bayaran ang 1 milyon na ito. Tulungan mo lang ako na bayaran ang 1 milyon na ito. Pangako ko, hindi na ako magpapakita sa harap mo. Pangako ko. Noon, sinusundan-sundan kita parang aso. Nasa tabi mo ako araw-araw. Hindi lang pinondohan ka ng pamilya Kiao. Ibinigay ko pa sa'yo ang sarili kong pera. At paano mo ako ginanti? Ngayon gusto mo tulungan kitang bayaran ito. Nababaliw ka na ba? Miru, pakiusap. Pahiramin mo ako ng 1 milyong dolyar. Babayaran kita agad, okay? Pahiramin ka ng pera. Palagi mo akong niloloko. Ayokong makinig sa mga kasinungalingan mo. At wala ka namang pera. Paano mo ako babayaran? Song Miru. Ang dami-daming, mamahaling bagay na binili ko para sa'yo. Tapos sasabihin mo pang wala akong pera. Song Miru, ang cute-cute mo. Ako, halika na. Samahan mo siya sa akin. Saan mo ako dinadala? Saan mo ako dinadala? CJ, tara na. Mamaya na lang. Sige, bye. Mamaya na lang. Sige, mamaya na lang, bye. Nanen. Kaya simula pa lang, ikaw na ang nagplano ng buong larong ito. Binawi ko lang ang kabutihang ipinakita ko sa kanya. At sa bawat mahalagang sandali, binigyan ko siya ng pagpipilian. Ang resulta ngayon, dahil lahat yon sa kanyang mga desisyon. Yanshen, magmadali na rin tayo sa laikang hotel. Maya-maya pa, may mangyayaring napaka-importante. Maya-maya pa, may mangyayaring napaka-importante. Nanen. Naisip mo na ba itong mabuti? Sigurado ka na ba dito? Tatay, siguradong sigurado ako. Ito ang matagal ko nang gustong gawin. Sa napakatagal na panahon. Nanen. Malaki ka na. Sige, gawin mo. Susuportahan kita hanggang dulo. Kumusta sa inyong lahat? Ako ang tagapagmana ng Kiao Group. Si Kiao Nan. Ngayon, narito ako para i-anunsyo ang isang napaka-importanting bagay. Dumaan ako sa isang yugto ng lubos na kadiliman. Sa panahong iyon, labis akong napuot sa sarili ko. Pero swerte ako dahil nakilala ko ang isang tao na tunay na nagmamahal sa akin, Jiang Yanshen. Sa pagkakataong ito, ayokong mawala ka ulit. Pakakasalan mo ba ako? Nanen. Pagdating sa pagpapakasal, ang lalaki ang dapat na mag-propose. Ikaw ang pinakamakulay, pinakamaliwanag, pinakamatalinong babaeng nakilala ko. Bawat salitang binibitawan mo, bawat kilos na ginagawa mo, tumatama sa puso ko. Napakaswerte ko na nakita kita sa kalituhan ng buhay ko. At napakasaya ko na muling nakita ka. Ito lahat ang mga ari-arian na nakapangalan sa akin at ang mga dokumento ng paglilipat ng shares para sa Lakang Hotel. Lahat ito ay para sa'yo. Nanen. Pakakasalan mo ba ako? Share Transfer Declaration. Ginang. Kiao, ang lalaking nasa harap mo, ang misteryosong may-ari ng Lakang Hotel, ang panganay na anak ng pamilyang Jiang sa kabisera. Nanen. Hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Gusto ko lang sana. Kiao Nan. Ikaw ang dahilan, mahal ko, kung bakit ako naging ganito ngayon. Papatayin kita. Papatayin kita. Kiao Nan. Tumawag ng pulis. Opo. Ayos ka lang ba, Yanshen? Ayos lang ako. Ayoko lang na makita na nasasaktan ka ulit. Kaya, Nanen, pakakasalan mo pa ba ako? Yanshen,